ultimately, Mr. Chair, is the crime of plunder. Plunder, oh. Yung matindi, Isa plunder. pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder. Yung sinabi ni Kong Luistro. We're actually looking at, kung tutusin, hindi lang pala 3, actually 5. Ani mong pwedeng ikaso, guys, kay Sara Duterte. Ngayon, mga kutsero, medyo, kanina kasi pinag-usapan natin yung sa NBI ni Sara Duterte. So, expected na natin yun, alam na natin mangyayari doon. Pero, napag-usapan na pala natin yung impeachment, pero merong isang topic na hindi masyadong napagbibigyan pa ng pansin o hindi pa masyadong napag-uusapan. Ito, mga kutsero, yung pagfa-file ng mga kaso na related sa kanyang trabaho bilang vice-presidente. Hindi pa po masyado napag-uusapan yan. Sa lahat po ng kanyang mga pagkukulang at mga kanyang pagkakasala, sa palagay ko, ito yung pinakamalala. Ito yung magkakaroon potentially ng kanyang pinakamalaking impact sa kanyang, hindi lang sa kanyang buhay, pero sa kanya rin political career. Kasi malalaho ito. Malalaho ito mga kaso na to. Hindi ho mga simpleng mga simpleng kaso. Hindi lang ho. This is in relation to her job as a vice president. Yung una ho, mga kutsero, related po ito sa kanyang mga personal acts. Ibig sabihin, mga pagkukulang bilang tao. Oo, yun. Yung kanyang mga krimen bilang tao o bilang individual, yung death threat, cyber libel, etc., etc. Those are personal acts. Hindi ho related yan sa kanyang duty bilang vice-presidente. Yung impeachment is more of a political process than a judicial process. It's somewhat related sa kanyang trabaho bilang vice-presidente, pero at the end of the day, ang epekto lang yan is matatanggal siya sa opisina. Wala namang penalty kulong, walang penalty na, kasama dyan yung perpetual disqualification. Pero walang penalty kulong doon. Etong pangatlo, ito yung malala sa 3. Because this already involves ang kanyang trabaho bilang vice-presidente ng Pilipinas. Ang kanyang mga violation bilang vice-presidente ng Pilipinas. At mga kutsero, sa palagay ko, ito yung feeling ko, ito yung pinaghahandaan niya sa lahat. Ito yung pinaghahandaan niya sa lahat. Kasi mga kutsero, ito yung tatali sa kanya ng matagal na panahon sa litigation. Madidistract siya dito. At habang ongoing itong mga kaso na to, whether it is dismissed or whether she is acquitted or convicted, kahit in the process pa lang, itong kaso na to, this will be over the top of her head. Parang, Damocles, Sword of Damocles. O, yung tawag na dyan eh. Nandiyan lang yan, hindi yan mawawala. Hanggat hindi nadidismiss. So, ito yung may pinakamalaking impact sa kanya. At mga kutsero, feeling ko dito siya mas kinakabahan. Kasi malala eh. Naisiwalat ng Committee on Good Government yung kanyang mga kawalangyaan. Yung pangungurakot at maling paggamit niya ng confidential funds. Nailitaw eh. Ngayon, alam naman natin mga kutsero, si Kong Luistro, isa sa mga abogado na nasa Kongreso ngayon. Pero at least dito sa Committee on Good Government, you have 2. Meron kang 2. Si Rog Gutierrez ng One Rider Party List at saka si Congresswoman Luistro. Nung isang araw, mga kutsero, inisa-isa niya yung mga potensyal na kaso na pwedeng irekomenda ng Committee on Good Government laban kay Sara Duterte. Matindi to. Puntahan natin ngayon yan. 3 ang pwedeng ikaso kay Sara Duterte. Bribery, graft and corruption, at plunder. Pinakamalala yung plunder. Pinakamalala yung plunder. Ito, panoorin natin guys. Papakita ko sa inyo. Malala to, malala. It has been said repetitively already that our ultimate objective here in conducting this inquiry in aid of legislation is to be able to enhance existing laws, come up with new ones if the need are determined, Mr. Chair. Right. Nevertheless, we cannot brush aside, certainly, all the abuses and infractions that we have identified during the course of our inquiry in aid of legislation. And in addition to the offenses,
which have been raised already by our esteemed colleagues, I wish to add perjury. Yun. Perjury can be committed Pagsisinungaling, orally guys. or in writing. If it Pagsisinungaling. is orally, the perfect example or illustration, I believe, are misrepresentations during inquiry in aid of legislation. We often hear this: you will be committing perjury because all resource persons in inquiry in aid of legislation and even in all forms of investigation, we place them under oath. At ang lahat ng pagsisinungaling while under oath, we call it perjury. Again, the best illustration of an oral perjury are those committed by resource persons appearing in this investigation while making several misrepresentations. Kaya ho meron perjury. Kasi nga ho, mga konsyero, sinabi nila doon sa pinanotaryo nila na dokumento, alam doon nila kung saan ginamit yung confidential funds. Ayan o, the certifying officer or employees is accountable for the disbursement. The expenses were incurred in connection with the agency, intelligence, or confidential operations. Pag tinanong mo, ano yung confidential operation? Hindi po namin alam. Paano nga naman mangyayari yun? Ba't kasi pumirma dito? Yung supporting documents daw are classified, the classified supporting documents are in the custody of the agency, are kept in the vault, inspected by ICFAO, blah, blah. Okay, the funds are not used for payment or salaries, wages, overtime. How would you know? Eh, hindi mo nga alam. Dito, sinasabi mo, alam mo kung saan ginamit sa papeles. Pero pag tinanong ka kung saan ginamit, ibinayad ba ito ng, ng sahod or overtime ng mga tao, ng ahensya? Ay, hindi ko po alam. Eh, ko yung disbursing officer. The next offense that I wish to raise, Mr. Chair, matindi. is bribery. And we have to take this in consideration with the counter-offense, corruption of public officers. And corruption. Ay, agoy. Simply stated, Mr. Chair, sa isang korupsyon or anomalya, may isang nanunuhol at may isang sinusuhulan. Oh, basic naman The yun. offense committed by the author of corruption is Article 212, that is corruption of public officers. On the assumption, Mr. Chair, na tinanggap ang suhol, then the offense committed by the one who received the money, we call it bribery. Ultimately, Mr. Chair, is the crime of plunder. Plunder, oh. Yung matindi, yung Isa plunder. pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen. Ang impossibility na ito ay na-disburse ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. Diba? Tindi nun eh. At isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na napatunayan na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. So to summarize, mga konsyero, yung sinabi ni Kong Luistro, we're actually looking at, kung tutusin, hindi lang pala 3, actually 5. So you have bribery, tapos corruption of public officers, and then you have plunder. Pwede mo rin isama ang malversation of public funds at saka technical malversation. 5. Ano pa yung perjury pa pala? So 6.
Ani mong pwedeng ikaso, guys, kay Sara Duterte. Sasabihin ng sabihin syempre ni Sara Duterte tsaka ng mga Duterte Crime Syndicate. Syempre sasabihin nila, hindi, sinisiraan lang kami kasi mag-e-eleksyon, kailangan masira ang pamilya namin para hindi kami manalo sa 2028, etc. etc. Alam niyo mga kotsero, distraction lang yun. Huwag niyo nakakagatin yun. Ang dapat itong pinag-uusapan dito, mga kotsero, number 1, ay kung ginawa pa talaga. Right now, wala pa hong malinaw na kasagutan. Wala pang malinaw. Ang alam lang natin, mga kotsero, na most probably, an allegation na si Sara Duterte ang nakinabang sa lahat.